judges, pero based yun dun sa mga evidence at testimony na lalabas from their witnesses at sa mga ebidensya nga po nila. Hindi yung prosecution pwede magsabi nun directly. Kasi ang mangyari po dyan, parang sinasabi na ngayon ng prosecution na may ginawang krimen na ganito, pero hindi pa naman napakita yung ebidensya talaga. Diba? In other words, premature pa po ngayon kung nagbibigay na ng conclusion si Representative De Lima. Kaya tama lang naman po at proper yon na pinigilan yon ni Senator Escudero as the presiding officer. Pina-strike off the record po niya yon. Kasi we have to remember kasi the unique aspect of the impeachment process ay ano po to, 'di ba? May political angle din siya in relation to the taong bayan kasi yung mga impeachable officer, or in this case yung impeachable officer involved ay isang politician. So madami pong nanonood talaga ng mga supporters ng impeachable officer na yon. So kung makarinig po sila ng mga conclusory statements na hindi pa naman clearly established based on evidence, ang posible pong mangyari kasi doon ay yung mga nakikinig ay baka isipin na totoo na yung sinasabi dito ng prosecution. Pero currently, we have to remember, ang nagpe-prevail pa po ay ang tinatawag na presumption of innocence. So in other words, lahat po ng sinasabi ng prosecution ay mga allegations pa lang po yan at hindi pa talaga established na may ginawang wrongdoing yung impeachable officer. So yun lang po yung maganda ring maintindihan nyo dyan kasi pag nasasabi nga yung mga ganong statements ay it can lead to a political attack. Di ba hindi naman po dapat ganun yung impeachment process talaga niyan. Kasi ang purpose niyan ay to determine whether or not may impeachable offense ba na ginawa talaga yung impeachable officer. Tapos pag i-allow nga yung mga ganong side remarks, side comments, conclusory remarks that could lead or could be interpreted as a political attack, ay pwede yun ngayon sabihin ng taong bayan, yung mga nanonood, na this is simply a trial by publicity or a trial para lang sirain yung political reputation ng impeachable officer. Okay, so yan po yung possible rationale niyan. Kaya pinaboran ni Presiding Officer Escudero yung objections dito ni defense lawyer Attorney Poa. At sinabi pa nga po ni Attorney Poa dito, yung problem kahit na na-strike off the record ay nasabi na yun, narinig na po ng nanonood na sa mga video na yun ng Senate, so pwede na yun gamitin ngayon as material, di ba? Kasi pwede nila i-play yun and then mag-insert sila ng mga commentary articles or videos. So yan lang po. Anyway, yung pinaka-point ko lang po talaga, yung mga ganong remarks, side remarks could be interpreted as simply for trial by publicity purposes. Okay, so in simple terms, tama po yung action ni Presiding Officer Escudero na pinigilan niya at pina-strike off niya yung records. And I'm assuming moving forward ay baka mas maging mindful na rin yung prosecution sa mga ganong statements kasi mas naging stricto na ngayon si Presiding Officer Escudero, unlike dun sa first article kung saan medyo lenient pa siya nung sa mga opening statements ng prosecution at ng defense. Okay, so para po mas maintindihan nyo talaga, ipapakita ko po sa inyo yung actual na batas para magets nyo talaga bakit naging issue yung unusual tapos yung suspicious. Kasi under the Anti-Money Laundering Act po natin as amended, which is RA 9160 po pala yun, and the most recent amendment is itong RA 11521. But the main law nga po is RA 9160. Okay, so anyway po, going back, under RA 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended, wala po kasing unusual na term dito or na transaction na ginagamit po yung batas natin. Ang meron lang talaga ay covered transactions, ito po, at suspicious transactions. So yung covered transactions, basahin na lang po natin para magets nyo talaga na hindi lang ako gumagawa ng kwento ko dito kundi yung batas po mismo yung nagsasabi. So covered transactions is a transaction in cash or other equivalent monetary instrument involving a total amount in excess of 500,000 pesos within one banking day. For covered persons under Section 38A, a single casino cash transaction involving an amount in excess of 5 million pesos or its equivalent in any other currency. So in simple terms, pag 501,000 pataas po ang transaction ng isang individual na hindi covered person, considered po yun siya as a covered transaction. So when you say covered transaction, kailangan po yan i-report ng bangko dun sa Anti-Money Laundering Council, yung ganong transaction. Tapos pag covered person ka naman, ang kailangan naman dun is ito, yung 5 million or its equivalent in any other currency. So yan po yung covered transaction. May specific amount po yan at may specific persons para mag-fall dito sa 5 million threshold para pumasok sa covered transaction at mag-report po or gumawa ng report yung bangko to the Anti-Money Laundering Council. Okay? So, yan po yung covered ngayon. Ito naman, punta tayo next, suspicious transactions. So, suspicious transactions are transactions with covered persons regardless of the amounts involved where any of the following circumstances exist. There is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. The client is not properly identified. So on and so forth. So, masyado pong mahaba. So, itigil ko na. So, ang point lang talaga ng suspicious transaction, pag hindi po siya pumasok dito sa definition ng covered transaction na 501,000 pataas or 5 million in its equivalent for covered persons, pero ang tingin ngayon ng bangko ay mukhang ginagawa yun ng individual na yun na ganung amounts lang para makaiwas po siya at hindi siya pumasok dito sa definition ng covered transaction. So kung tingin po ng bangko,
may ginagawa para makaiwas, kailangan pa rin siya i-report as a suspicious transaction. Okay, so dito ngayon most likely nagre-revolve yung clarificatory question ng judges kasi tinatanong nila ngayon kung let's say hindi pasok sa covered transaction yung action ng OVP at ng DepEd, pwede ba siya pumasok sa suspicious transaction na report pa rin ng bangko? So yun yung clarificatory, yung tingin ko lang po na point ng clarificatory question. But if you actually look at the actual facts that was presented, lampas po sa millions naman yung dinidiscuss doon, di ba? 30 million, 100 million. So most likely, kahit na hindi siya suspicious transaction, ay tingin ko pasok pa rin po yun sa covered transaction. Pero hindi lang po makasagot yung mga prosecution witnesses kung whether or not ni-report ba nila kasi may prohibition po, di ba, sa Anti-Money Laundering Act as amended, which is this one. Ipakita ko lang din po sa inyo. Ito yan, Section 8A. The AMLAC and the Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition shall apply even after their separation from the AMLC. The AMLC shall formulate so on and so forth. So hindi pwede i-divulge yung mga Anti-Money Laundering Act na records. So kaya kung pansin po nyo, tinatanong yung bangko, sinasabi po ng witnesses na hindi nila ma-discuss yun tapos sinasagot nila medyo indirectly na wala naman daw exception sa batas. So they were insinuating na nag-report sila pero hindi lang nila sinasabi na nag-report talaga kami sa AMLAC. So yan yung yung kailangan yung i-take note dito. Wag po kayo maguluhan kasi wala pong unusual transaction under the law. Ang meron lang covered or suspicious transaction. And even if pasok siya sa covered transaction or suspicious transaction, this is simply a reporting mechanism naman po yan na ini-instruct sa mga covered institutions like the banks na ibigay nila yung report na yon sa Anti-Money Laundering Council. Hindi rin po automatic porket considered siya na covered transaction or suspicious transaction ay ibig sabihin may illegal na agad na ginawa. Hindi din po yun ganun. Kasi again, this is primarily mainly for record purposes lang, for reporting purposes under the law. Okay, and then kailangan dyan further mag-investigate pa yung Anti-Money Laundering Council to determine kung whether or not meron ba talagang mga illegal na ginagawa yung mga persons na yun na na-cover nitong mga report under covered or suspicious transactions. Okay, so yan po as to covered and suspicious transaction. Ngayon po punta naman tayo sa unusual. So dito po makikita natin yung isang tinanong ni Senator Tulfo Erwin, nagduda po ba kayo sa ganito kalaking halaga? So ang sinabi naman dun ng bangko, yung personal opinion niya, parang napapaisip lang sila ano kaya yung purpose. Pero for them, hindi naman siya considered as a suspicious or an unusual na transaction kasi ang in-explain po na doon, properly documented naman. May mga official documents from the OVP, DepEd, kaya nag-release din sila ng funding. So in other words, since may mga documents lahat, di papasok po ngayon yung presumption of regularity ng mga government actions natin. Kasi ang reason po kaya may ganitong presumption sa mga government actions, kasi pag lahat ng action, kung let's say hindi lang sanay yung bangko makita or makatransact ng ganun kalaking amounts involved, ay posible ngayon magkaroon ng problem sa mga government actions natin. Yan po yung sinabi ko dito. May ganyang legal principle which is itong presumption of regularity kasi mas mahirap po if lahat ng alleged unusual actions ng government, may it be financially related or not, ay pagdudahan. Kasi baka po hindi na maka-function ang government pag ganyan. Kasi mapaparalyze, diba? Lahat na parang, teka muna, hindi tayo sanay sa ganyan, unusual po yan, i-review muna natin. Baka for emergency purposes po pala yun or for immediate na use nila ng office na yun. Tapos dahil lang ba hindi sanay yung bangko mag-transact sa ganung amount, ay hindi na nila i-release. Which is hindi po yun pwede kasi yun nga, presumption of regularity. So yan po yung maganda nating tandaan dyan. Kaya in very simple terms, maganda tong sinabi ni Senator Cayetano na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Diba? Kasi yun nga po, not only does it enjoy presumption of regularity, ang may burden din yan kung you are going to allege na may ginawa siyang something illegal, kailangan mo po mapakita clearly niyan yung essential elements of the crime na ina-allege mong ginawa ng isang respondent or akusado. And then idagdag ko lang din po kasi may nakita akong comments na nagsabi na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Pero it doesn't also mean na legal na yung pagkuha ng pera. So ang masasabi ko lang po sa ganung comment, we have to remember, meron nga tayo nitong presumption of regularity. So if you are questioning it now na posible ring illegal nga yung nangyari paglabas ng pera, nevertheless, kung hindi mo pa po na fully establish yung essential elements of the crime, ang nag-a-apply ngayon is the presumption of regularity. So mali po yung ganung statement kasi it is presumed regular, presumed valid po yung pinaggamitan ng pera at present. Okay, so yan lang naman po as to the unusual, suspicious, and covered transactions. At isa pa pong maganda lang din i-take note natin dito, hindi kasi yun din yung main issue talaga eh. Kasi the main issue of this article of impeachment is alleged misuse. So we have to remember, it was already stipulated upon by the parties na totoo yung cheque, kinuha nga nung offices, ng OVP at ng DepEd yung funds. So wala na sanang question talaga dun sa mga suspicious or unusual transactions na yun. Dapat sana pumunta na sila sa next step or sa next issue kung paano ma-establish ang prosecution yung misuse. Kasi yun nga po, stipulated na nangyari talaga yung cheque at yung pag-release naman ng funds. So yan lang po. Hopefully mas naintindihan nyo po talaga itong current issue na medyo minsan nagkakaliko-liko at mas gumugulo patuloy yung taong bayan. So yan po. And ito, meron ding
interesting na sinabi si Senator Risa. First time, okay, ito tungkol din to na sinabi nung bank na in her 30 plus years of practice, first time daw niya maka-experience na ganun kalaking amount sa withdraw. But again, even if it is unusual, wala naman pong prohibition sa batas sa unusual na pananaw ng isang bank officer. So, hindi po automatic, illegal agad yun porkit hindi lang siya sanay. Okay, yan talaga yung pinaka-point ko lang talaga dito. So, yung direct examination po, yun yung pag-present ng side nung party to the case dun sa witness nila. So, in this case, prosecution po yung nagpe-present ng witness nila. So, yung purpose po ng direct examination nila dito sa prosecution witnesses na to ay para mapalakas yung legal theory or yung kaso nila, para ma-establish talaga nila yung gusto nilang mapakita. So, ngayon, ang purpose naman po ng cross-examination ay para basagin yung legal theory or yung legal position or yung kaso ng prosecution. So kung hindi po nag-cross-examine ang isang party or ang defense in this case, it means ang tingin ng defense niyan ay hindi napalakas or na-establish ng prosecution yung kaso nila kasi wala silang kailangan i-clarify or basagin. And if you actually look at the occurrences in the proceeding, nagkaroon naman po ng stipulation of facts, diba? So yung as to the actual land bank checks, whether or not nangyari ba talaga yung pag-disburse ng funds, ay stipulated na, agreed upon, admitted by the parties. So parang wala ng purpose talaga yung pag-present ng prosecution witness na to. At nagkaroon lang po ng clarificatory or ng cross-examine si Attorney Powa dito sa second witness. Pero yung tanong nga lang din po ni Attorney Powa, kung papanoorin nyo po itong part na to, ay more on tungkol lang dun sa kung bakit dumaan sa fire exit yung officer na nag-receive ng funds from the bank. Kasi parang ginagawa ding issue na sa fire exit daw dumaan. So in-explain ni Attorney Powa dito or tinanong po niya na posible ba kaya daw doon dumaan ay dahil magkatabi lang yung offices. Parang ganun po yung pagkaintindi ko sa part na yon. So yan lang naman po ang most likely reason at purpose yan kaya hindi nag-cross-examine si Attorney Powa. Again, it is because most likely confident sila sa current situation nila after na nag-direct examination yung witness. Hindi na dumaan sa cross-examination ang mga testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nasa prosecution din daw ang burden of proof ayon sa depensa. Hindi sumang-ayon ang depensa dito sa panukala ng impeachment court na baguhin ang proseso ng pagsasagawa ng impeachment trial. Kaya ngayong day 10 ng paglilitis, tuloy lang dun sa original na schedule. Pero pagkatapos ng paglilitis kanina, ayon sa depensa, nothing damaging sa mga testimonya ng mga testigo ng prosekusyon. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte, wala sa kanila ang burden of proof kundi nasa prosekusyon ng bola para patunayan ang mga aligasyon laban sa bise. Sa kanilang isinumiting response sa impeachment court, kaugnay ng unang isinulong ni Senator Bam Aquino na pagbabago sa proseso ng paglilitis, sinabi rin nilang lalabagin ng anumang pagbabago sa proseso ang fair play at due process. Bukod pa riyan, ang punto na taliwas ang panukala ni Aquino sa napagkasunduan na ng dalawang panig at ang naaprobahang pre-trial order. Ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies, and the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Natuloy na ngayong araw ang paglilitis sa Article 1 o ang paglustay umano ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Pero hindi na rin nag-cross-examine ang depensa kay Violeta Constantino na dating manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch. Nang isa lang ang pangalawang testigo na si Nonita Campuzano, naging mabilis lang ang cross-examination ni Atty. Powa, kaugnay ng issue kung bakit sa fire exit dumaan si Edward Fajarda ng DepEd. Bitbit ang pina-encash na mga pera na may kabuang halaga na 125 million pesos. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Ng Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Only if you know, Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But, our job is to just elicit the answers from the witnesses, no, and to clarify certain matters. Bago ang presentasyon ng mga testigo, tinutulan ni Atty. Powa ang opening statement ni House Prosecutor Laila de Lima dahil naglalaman daw ito ng conclusion of facts and law. Ang conclusion of facts ay tumutukoy sa aktwal na nangyari base sa mga ebidensya, habang ang conclusion of law naman ay kung paano ginamit ang legal rule o mga batas sa iniharap na ebidensya. Sa mga paglilitis sa korte, tanging ang hukom o ang judge lang ang nagbibigay ng conclusion of facts and law. Ibig sabihin kasi sinasabi mo na ginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact, hindi ba napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niya? Binigyang linaw din ni Atty. Michael Powa na kung bakit hindi na siya nag-cross-examination kaugnay doon sa lumabas na unusual yung mga bank transactions doon sa dalawang bank branch. Sabi niya, tinawag niyang petty issue lamang itong tinatawag na unusual. Dahil wala namang damaging doon sa mga binunyag, sa mga naging testimonya ng dalawang testigo ng prosekusyon. Ayon pa kay Powa, mas pinaghahandaan nila yung dalawang manggagaling sa Commission on Audit na titestigo sa susunod na linggo.
May go signal ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapadala ng financial records ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Nag-comply kasi ang BIR sa sabina ng korte nang isumite nito ngayong araw ang hinihinging mga dokumento ng bise, pati ang sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sakaling tawagin daw itong politically motivated ng mga kritiko, sagot ni Yusek Castro, tumutupad lang ang Pangulo sa proseso. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code, kailangan ng utos ng Pangulo bago mabuksan para sa inspeksyon ang income tax returns na nasa pangangalaga ng BIR. Dati na rin nangyari sa impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona na humingi noon ng permiso si ex-BIR Commissioner Kim Henares kay Pinoy para iharap ang subpoenaed tax records ng dating punong mahistrado. Matatanda ang iniutos ng Senate Impeachment Court ang pagsabina sa BIR, Anti-Money Laundering Council at ilang mga bangko kaugnay ng financial records ng BISE. Hiniling kasi ito ng House Prosecution para sa pagtalakay ng umano'y unexplained wealth ni VP Sara at mga kwestiyon sa kanyang SALN at business interests. Bukod sa BIR, nag-comply na rin ang ilang bangko gaya ng BDO Unibank, PS Bank, Metrobank at Security Bank. Bilang due diligence, nasa Senado si Kabataan Party List Representative Rene Co para tiyaking turned over ng maayos ang financial records. Now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Una nang sinabi ng prosekusyon na sa isang AMLAC report, nakasaad na lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahong nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Lumakas o nag-intensify pa raw ang financial movements sa pagitan ng 2009 to 2013 na may consistent na high totals umano na higit 400 million pesos. Sa panig ng mga senador, hindi na raw kailangan pang magsoli ng Senate Impeachment Court ng financial records sa mga ahensya, gaya ng dating ginawa nila bago pa magsimula ang trial. Ngayon, with the approval of the President, then ibig sabihin, pwede na ho namin silipin yun kasi meron akong basbas. Wala po sa Malacanang. The senator judges wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba, yung yaman, magkano na ang kinita niya over the past several years. So, importante po yun. No comment naman ang depensa ng bise sa pagdating ng mga dokumento sa Senado. Balita